Si Marina Reyes ay tahimik na lumagda sa mga papeles para sa pagpapawalang bisa ng kasal habang ang kanyang dating asawa ay tumatawa sa kanyang mukha sa family court. Wala kang ang kinuha na abogado. Hindi ito magtatapos ng maayos para sa iyo. Malakas niyang sinabi para marinig ng lahat. Halos wala siyang nakuha, isang lumang apartment unit at walang ni isang kusing mula sa kanilang ipon. Si Ricardo Morales ay lumabas na nagdiriwang, iniisip na nanalo siya. Ang hindi niya alam, 3 araw bago ang paglagda na iyon, nakatanggap si Marina ng isang tawag at ang tawag na iyon ang magpapabago ng lahat. Nagising si Marina sa ingay ng pagbangga ng pinto. Lumabas na naman si Ricardo nang hindi nagpapaalam. Tiningnan niya ang orasan. 8:00 ng umaga. Malamang ay nagtakbo siya sa parke bago magtrabaho, tulad ng ginagawa niya tuwing linggo. Dahan-dahang bumangon si Marina, nararamdaman ang bigat ng 6 na taon ng kasal sa kanyang likod. Napakatahimik ng bahay, ang mabigat na katahimikan na pamilyar na sa kanya. Pumunta siya sa kusina at nagsimulang magtimpla ng kape. Habang naghihintay na kumulo ang tubig, tiningnan niya ang ref na puno ng mga paalala at bill na nakasabit gamit ang magnet. Lahat ay sulat kamay ni Ricardo. Bayaran ng Meralco, joint account, palengke, gamitin ang joint card. Huwag kalimutang i-transfer ang sahod mo. Si Marina ay nagtatrabaho ng part-time bilang sekretarya sa isang physiotherapy clinic. Maliit ang kanyang kinikita, ngunit sapat na ito para maramdaman niyang may silbi siya. Ang problema ay tuwing araw ng suweldo, hinihintay siya ni Ricardo na umuwi na may hawak na cellphone. Na-transfer mo na? Tanong niya nang hindi man lang siya tiningnan. Hindi pa. Minsan ay sinasagot ni Marina para lang makita ang reaksyon nito. Marina, napag-usapan na natin. Ako ang bahala sa mga gastusin. Idedeposito mo ang sahod mo. Mas organisado iyon. Hindi ka marunong sa investments, sa pagpaplano, ipaubaya mo sa akin. At buwan-buwan niyang inililipat ito ng relihiyoso. Nang umagang iyon, mag-isa si Marina na uminom ng kape, nakatanaw sa bintana ng kusina. Ang kapitbahay sa kabilang gusali ay nagsasampay ng damit sa sampayan, isang simpleng buhay, ngunit tila mas malaya kaysa sa kanya. Tumunog ang cellphone, ang kanyang amo sa klinik. Marina, ngayon, pwede mo bang takpan ang shift sa hapon? Nagkasakit si Carla. Opo, walang problema. Binaba niya ang telepono at alam na niya kung ano ang mangyayari. Ayaw ni Ricardo kapag binabago niya ang kanyang routine nang hindi nagpapaalam. Sinasabi nito na sinisira nito ang kanyang pagpaplano. Nagpadala si Marina ng mensahe na nagpapaalam na magtatrabaho siya hanggang gabi. Dumating agad ang sagot. Muli, kailangan mong matutong tumanggi. Inaabuso ka nila at hindi mo napapansin. Binasa ni Marina at hindi sumagot. Itinago niya ang cellphone at naligo. Nang dumating siya sa klinik, mabilis lumipas ang umaga. Gusto niya ang trabaho, mag-organisa ng mga file, mag-asikaso ng mga pasyente, makipag-usap sa mga tao. Doon niya nararamdaman na siya ay nakikita, may silbi. Sa oras ng tanghalian, kumain siya ng mabilis na sandwich sa pantry at bumalik sa reception. Doon na bumukas ang pinto at nakita ni Marina ang isang eksena na hindi niya inaasahan. Pumasok si Ricardo sa klinik na naka-Amerikana, dala ang postura ng isang mahalagang abogado na palagi niyang ipinapakita. Naramdaman ni Marina na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hi, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Sinusubukang ngumiti. Sinundo kita. Kailangan nating mag-usap ngayon, Marina. Ricardo, nagtatrabaho ako hanggang alas 6. Mahalaga ito. Tumingin si Marina sa paligid. May 3 pasyente ang naghihintay sa waiting area. Ang physiotherapist ay nag-aasikaso ng pasyente. Hindi siya pwedeng umalis ng ganoon lang. Hindi ako makakaalis ngayon. Pag-usapan na lang natin sa bahay mamaya. Bumuntong hininga si Ricardo sa paraan na ginagawa niya kapag nawawalan siya ng pasensya. Marina, hindi ito pakiusap, seryoso ito. Tara, naramdaman niya na nanlamig ang kanyang dugo. Pamilyar na siya sa tono ng boses na iyon. Ito ang tono na ginagamit niya kapag hindi siya tumatanggap ng hindi. Tumingin si Marina sa pinto ng opisina ng physiotherapist. Iniisip na humingi ng tulong. Ngunit ano ang sasabihin niya? Gusto ng asawa ko na umalis ako sa trabaho at hindi ko alam kung paano tumanggi. Bigyan mo ako ng 5 minuto, mahina niyang sinabi. Pumasok si Marina sa opisina, humingi ng paumanhin sa kanyang amo at nag-imbento ng isang emergency sa pamilya. Pinayagan siya ng babae na umalis ng may pag-aalala. Kinuha ni Marina ang kanyang bag. Nararamdaman ang kanyang mga binti na mahina at lumabas kasama si Ricardo. Sa daan papunta sa kotse, wala siyang sinabi.
Naglakad lang sa harap na nakalagay ang mga kamay sa bulsa. Pumasok si Marina sa upuan ng pasahero at naghintay. Sinimulan ni Ricardo ang kotse, ngunit hindi umalis sa lugar. Gusto ko ng pagpapawalang bisa ng kasal, sabi niya. Nakatingin sa unahan. Naramdaman ni Marina na tila nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ano? Pagpapawalang bisa? Hindi ko na kaya, Marina. Hindi tayo gumagana. Hindi ka lumalago, hindi ka nag-evolve. Hinihila kita pataas at nananatili ka pa rin. Karapat-dapat ako sa isang taong nasa aking... Nananatili siyang tahimik, nagpoproseso. 6 na taon. 6 na taon ng kasal, ng pagbabahagi ng buhay, ng pagtanggap ng lahat ng tahimik. At ngayon ay simpleng inaanunsyo niya ang pagtatapos doon sa parking lot ng clinic kung saan siya nagtatrabaho. May iba ka ba? Tanong ni Marina na nanginginig ang boses. Matagal bago sumagot si Ricardo. Nang magsalita siya, hindi siya tumingin kay Marina. Si Fernanda Santos sa opisina. Kilala ni Marina si Fernanda. Nakapunta na sa mga year-end party ng law firm at nakausap na siya. Isang magandang babae, maayos, manamit, may kumpiyansa sa sarili. Lahat ng sinasabi ni Ricardo na hindi si Marina. Gaano nakatagal? Mahalaga ba? Marina, nakapagdesisyon na ako. Walang saysay ang makipagtalo. Sinabi ko lang sa iyo dahil nireremeto kita. Inihanda ko na ang mga papeles para sa pagpapawalang bisa. Simple lang lahat. Sa iyo ang apartment unit na sa nanay mo. Akin ang bahay, sasakyan at ipon. Makatarungan ito. Nasa pangalan mo naman ang apartment unit, kaya walang problema. Naramdaman ni Marina ang pagtaas ng galit, ngunit mayroon ding kakaibang ginhawa, tila isang kulungan ang bumubukas. Paano kung hindi ako pumayag? Sa wakas ay tiningnan siya ni Ricardo, ang malamig na tingin na nakita na niya ng maraming beses. Marina, huwag kang maging bata. Wala kang pambayad sa abogado. Inorganisa ko na ang lahat. Mas mabuti ito para sa lahat. Lalagdaan natin. Bawat isa ay tatahak sa sarili niyang buhay ng walang drama. May 1 linggo ka para magdesisyon. Pero bibigyan kita ng payo. Tanggapin mo. Dahil kung susubukan mong lumaban, kilala ko ang sistema. Alam ko kung paano ito gumagana at baka mas kaunti pa ang matira sa iyo. Kinuha ni Marina ang sobre na nanginginig ang mga kamay. Sinimulan ni Ricardo ang kotse. Ihahatid kita pabalik sa klinika. Tahimik ang biyahe. Nang bumaba si Marina sa kotse, hindi na hinintay ni Ricardo na maisara niya ng maayos ang pinto. Umalis siya ng mabilis. Iniwan siyang mag-isa doon. Hawak ang isang sobre na magpapabago ng kanyang buhay. Pumasok si Marina sa klinika, muling humingi ng paumanhin at sinabing kailangan niyang umuwi. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at umuwi sakay ng bus. Hawak ang sobre sa kanyang dibdib. Nang dumating siya sa walang lamang apartment unit, ang apartment unit na sa kanyang ina, ang tanging lugar na hindi kayang kunin ni Ricardo, umupo siya sa sofa at binuksan ang mga papeles. Ito ay 20 pahina ng komplikadong legal na termino, ngunit ang buod ay simple. Wala siyang matitira, walang ipon, walang muebles sa bahay. Tanging ang lumang 2 silid na apartment unit na nangangailangan ng renovation. Binasa ni Marina ang lahat ng 3 beses. Sa bawat linya, nararamdaman niya ang lumalaking kahihiyan. 6 na taon ang kanyang buhay na binuod sa 20 malamig na pahina ng may kopya ng papel. Kinuha niya ang cellphone para tumawag ng sinuman, ngunit huminto. Sino ang tatawagan niya? Namatay ang kanyang ina 2 taon na ang nakakaraan. Wala siyang kapatid. Lumayo ang kanyang mga kaibigan sa panahon ng kasal. Palaging sinasabi ni Ricardo na sila ay masamang impluensya. Mag-isa si Marina, humiga siya sa sofa, hawak pa rin ang mga papeles at ipinikit ang kanyang mga mata. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Tahimik, umiyak siya hanggang sa makatulog. Nang magising siya, gabi na. May 3 mensahe ang cellphone niya mula kay Ricardo. Naisip mo na ang alok. Huwag kang magpakakomplikado, Marina. Sagutin mo. Hindi siya sumagot. Inihagis ang cellphone sa sofa at pumunta sa kusina para magtimpla ng tsaa. Habang umiinit ang tubig, tiningnan ni Marina ang paligid ng apartment unit. Maliit ito, tuma. Ngunit sa kanyang ina, may magagandang alaala doon. Siguro oras na para tanggapin. Lagdaan ang mga papeles, magsimulang muli, magpatuloy ng mag-isa. Doon tumunog ang teleponong landline. Ang halos hindi na ginagamit ng sinuman, sinagot ni Marina. Hello, magandang umaga. Gusto kong makausap si Ginang Marina Reyes. Ako po iyon. Ako si Attorney Hector Ramos. Abogado ako. Tumatawag ako tungkol kay Ginang Elena Reyes. Kayo po ang kanyang pamangkin, tama po ba?
Naramdaman ni Marina na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tita Elena, hindi niya narinig ang kanyang tita. Sa loob ng ilang buwan, nagpapalitan sila ng mga sulat paminsan-minsan, ngunit hindi gaanong malapit. Opo, ako po ang kanyang pamangkin. May nangyari po ba? May pause sa kabilang linya. Ginang Marina, ikinalulungkot kong ipaalam na pumanaw na po si Ginang Elena. 2 linggo na ang nakakaraan at kayo po ang itinalaga bilang nag-iisang tagapagmana sa testamento. Nananatili si Marina na tahimik, mahigpit na hawak ang telepono. Namatay si Tita Elena. Naramdaman niya ang kirot ng pagkakasala. Sana ay binisita niya pa, tinawagan pa. Ngunit ang kanyang tita ay palaging isang saradong tao. Mas gusto ang pag-iisa at mga sulat na sulat kamay. Ako, hindi ko po alam na namatay na siya. Mahina ang boses ni Marina. Nauunawaan ko. Mabilis lang po ang lahat. Isang problema sa puso. Natulog po siya ng payapa, walang paghihirap, paliwanag ng abogado ng may pagkadelikado. Ginang Marina, kailangan ko po kayong makipagkita. May mga dokumento po na kailangang pirmahan at mahalagang impormasyon tungkol sa pagpapatunay ng testamento. Maaari po ba kayong pumunta sa opisina bukas ng umaga? Mabilis na nag-isip si Marina. Lumiban siya sa trabaho ngayon. Bukas ay kailangan niyang pumunta. Hindi siya pwedeng lumiban ulit. Bukas ng umaga, nagtatrabaho ako. Pwede po ba sa oras ng tanghalian 12:00? Perpekto. Ipapadala ko po ang address sa message. Hanggang bukas, Ginang Marina. Binaba niya ang telepono at nanatili sa gitna ng sala. Nagpoproseso ng lahat. Namatay si Tita Elena, isang mana. Ngunit ano ang mayroon ang tita niya? Naalala ni Marina ang lumang bahay kung saan nakatira ang kanyang tita. Isang lumang townhouse sa isang liblib na lugar. Marahil ilang muebles, ilang ipon, wala namang magbabago sa kanyang buhay. Nag-vibrate ang cellphone niya. Si Ricardo na naman. Kailangan ko ng sagot hanggang Biyernes. Huwag mo akong ipag-aksaya ng oras. Bumuntong hininga si Marina at nag-type. Sige, lalagda ako. Dumating agad ang sagot. Magaling. Ipapareserba ko sa family court para sa Biyernes ng 2:00. Huwag kang malate. Inihagis niya ang cellphone sa sofa at bumalik sa kwarto. Humiga siya sa kama at tinitigan ang kisame. Nararamdaman ang bigat ng lahat. Sa loob ng wala pang 12 oras, ang kanyang buhay ay nabaligtad. Pagpapawalang bisa, pagtataksil, pagkamatay ng tita, mana. Nakatulog si Marina ng pagod na pagod. Wala nang lakas para magpalit ng damit. Nang sumunod na umaga, maaga siyang nagising, naligo at nagtrabaho. Dumating siya bago ang lahat. Inayos ang reception, inorganisa ang mga file. Kailangan niyang panatilihin ang routine. Panatilihing abala ang kanyang isip. Dumating ang kanyang amo bandang 9:00 at tinawag si Marina para mag-usap sa opisina. Ayos lang ba ang lahat? Kahapon, bigla kang umalis. Pasensya na po, may problema sa pamilya, pero naresolba na. Tiningnan siya ng babae na tila hindi gaanong naniniwala, ngunit hindi ito nagpumilit. Sige, kung mayroon ka, sabihin mo lang sa akin, okay? Nagpasalamat si Marina at bumalik sa reception. Mabagal lumipas ang araw. Sa bawat pagtingin niya sa orasan, tila nakatigil ang mga kamay. Sa wakas dumating ang 2:00. Magtatanghalian ako. Babalik ako sa 1 oras, paalam niya at umalis. Ang opisina ng abogado ay nasa Ortigas Center, sa isang lumang commercial building, ngunit maayos pa rin ang pagkakapanatili. Sumakay si Marina ng elevator hanggang sa ika-4 na palapag at nakita ang isang pinto ng salamin na may pangalang Attorney Hector Ramos, abogado. Pumasok siya. Maliit at nakakaengganyo ang reception. Isang mabait na sekretarya ang sumalubong sa kanya at hiniling na maghintay siya. Ilang minuto lang, isang lalaki na nasa edad 60, may kulay abong buhok, nakasalamin, at may banayad ng ngiti ang lumabas. Ginang Marina, pakiusap, pumasok kayo. Puno ng libro at folder ang kanyang opisina. Umupo si Marina sa upuan sa harap ng mesa at naghintay. Binuksan ni Attorney Hector ang isang makapal na folder at kumuha ng ilang dokumento. Una sa lahat, ang aking pakikiramay sa pagkawala ng iyong tita. Siya ay isang kahanga-hangang babae. Salamat po. Well, magiging direkta ako dahil alam kong limitado ang oras mo. Ang iyong tita Elena Reyes ay nag-iwan ng isang napakalinaw na testamento. Wala siyang mga anak, walang ibang malapit na kamag-anak. Kayo ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Tumango si Marina. Umaasa na magsalita siya tungkol sa isang lumang bahay at marahil ilang ipon. Ang ari-arian ay kinabibilangan ng isang townhouse sa Green Hills, 13 commercial properties na inuupahan sa Ortigas Center, share sa 2 family business,
at isang textile factory na pag-aari ng pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Kinagulat ni Marina. Pasensya na po, hindi ko naintindihan. Anong commercial properties? Ngumiti si Attorney Hector na tila inaasahan ng reaksyong ito. Napakadiskreto ng iyong tita. Minana niya ang mga ari-arian na ito mula sa kanyang ama, ang iyong lolo, at pinamahalaan niya ang lahat ng mag-isa, tahimik. Hindi siya nagpapakita ng yaman. Simple lang ang kanyang pamumuhay, ngunit mayroon siyang malaking ari-arian. Inabot niya ang isang pahina kay Marina. Ito ay isang buod ng pagpapatunay ng testamento. Binasa niya ang mga numero at naramdaman niyang umikot ang kanyang ulo. Ang 3 commercial properties ay malalaking tindahan sa mga prime locations. Inupahan sa mga kilalang retail chains. Ang pabrika ng tela ay may kontrata sa mga kilalang tatak ng damit. Ang mga shares ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ito, tama ba ito? Tanong ni Marina na nanginginig ang boses. Tama. At mayroon pa. Nag-iwan ng sulat ang iyong tita para sa iyo. Hiniling niya na personal kong ibigay ito sa iyo. Kinuha ng abogado ang isang dilaw na sobre mula sa folder at ibinigay kay Marina. Binuksan niya ito ng maingat. Sa loob ay may sulat kamay na may delikadong sulat kamay ni Tita Elena. Mahal kong Marina, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na wala na ako. Patawad kung hindi ako naging mas present sa buhay mo. Palagi akong nag-iisa, ngunit alam mo na sinusubaybayan kita mula sa malayo. Ang iyong mga sulat ay nagdudulot sa akin ng kagalakan. Alam kong nagpakasal ka sa isang lalaking hindi ka pinahahalagahan. Alam kong namumuhay ka ng maliit na buhay, mas maliit kaysa sa nararapat. Kaya, iniiwan ko ang lahat sa iyo. Hindi lang ito pera, Marina, ito ay kalayaan. Gamitin mo ang ari-arian na ito upang maging masaya, upang makagawa ng mga pagpipilian na hindi mo kailanman nagawa. At tandaan, mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Buong pagmamahal, Tita Elena. Binasa ni Marina ang sulat ng 3 beses, nararamdaman ang pagtulo ng luha. Alam ni Tita, palagi niyang alam. Magkano? Magkano ang lahat? Tanong ni Marina habang pinupunasan ang kanyang mukha. Nilaro ni Attorney Hector ang ilang papeles. Isang konserbatibong pagtatantya, humigit kumulang 8 milyong piso. Naramdaman ni Marina na mawawalan siya ng malay. 8 milyon. Siya na palaging humihingi ng permiso para bumili ng sapatos. Siya na inililipat ang buong sahod buwan-buwan. 8 milyon. Kailan? Kailan ito magiging opisyal? Ang proseso ng pagpapatunay ng testamento ay tumatagal ng halos 10 working days. Lahat ay maayos na inorganisa. Walang magiging komplikasyon. Sa loob ng 2 linggo, sa pinakamarami, maaari mo nang simulan ang paggamit ng mga ari-arian. Nagbilang si Marina sa kanyang isip. 2 linggo, ang pagpapawalang bisa ay nakatakda pagkalipas ng 3 araw. Kung lalagda siya sa Biyernes, sa loob ng 2 linggo, opisyal na siyang mapapawalang bisa at pagkatapos ay magiging kanya na ang mana, ganap na kanya. Tumingin siya sa abogado at maingat na nagtanong, Attorney Ramos, pwede po ba akong magtanong ng legal na katanungan? Siyempre, kung ako ay nasa proseso ng pagpapawalang bisa ng kasal at nakatanggap ng mana pagkatapos na pinal na ang pagpapawalang bisa, may karapatan ba ang aking ex-asawa sa anumang bahagi? Tinanggal ni Attorney Hector ang kanyang salamin at pinunasan ito ng panyo. Nag-iisip. Hindi. Ang mana ay isang pribadong ari-arian. Hindi ito kasama sa paghahati ng mga ari-arian ng kasal. At kung ang mana ay magiging opisyal pagkatapos na pinal na ang pagpapawalang bisa, ang iyong ex-asawa ay walang karapatan sa anumang bagay. Naramdaman ni Marina ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Kapangyarihan, kontrol, tahimik na katarungan. At obligado ba akong ipaalam sa kanya ang tungkol sa mana sa panahon ng proseso ng pagpapawalang bisa? Iling ng abogado. Hindi. Habang hindi pa sarado ang pagpapatunay ng testamento, technically hindi ka pa may-ari ng anuman. Wala kang legal na obligasyon na ideklara ang isang mana na hindi pa naging opisyal. Tumayo si Marina, inilagay ang sulat ng tita sa kanyang bag at nakipagkamay kay Attorney Hector. Maraming salamat po sa pulong, sa lahat. Kung may tanong po kayo, ako po ay handa. Ipapaalam ko po sa inyo ang pag-usad ng pagpapatunay ng testamento. Umalis si Marina sa opisina na nararamdaman ang kanyang mga binti na nanginginig. Bumaba siya ng elevator, lumabas ng gusali at naglakad papunta sa isang liwasan doon. Umupo siya sa isang bangko at tiningnan ang mga taong dumadaan. 1 milyon, kalayaan, isang bagong buhay. At hindi malalaman ni Ricardo ang anuman.
Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang kanyang mga mensahe. Ang huli ay nagsasabing, "Alas, 2, huwag kang malate." Dahan-dahang nag-type si Marina, "Pwede mo nang i-book, pupunta ako." Ipinadala niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon ay ngumiti siya ng totoo. Ang sumunod na 2 araw ay mabagal lumipas. Nagtatrabaho si Marina, umuuwi, nagkukunwari na normal ang lahat. Ngunit sa loob niya ay pinaplano niya ang bawat detalye. Nang Huwebes ng gabi, tumawag si Ricardo. "Bukas na ang malaking araw. Handa ka na?" "Handa ako. Magaling." At Marina, alam kong mahirap ito para sa iyo, pero ito ang pinakamabuti. Makikita mo." Halos matawa siya. "Oo, Ricardo. Alam kong ito ang pinakamabuti. Magkita na lang tayo bukas, kung gayon." Binaba niya ang telepono. Itinago ni Marina ang cellphone at natulog ng maaga. Kailangan niyang magpahinga para sa susunod na araw. Nang Biyernes, nagising siya, pumili ng isang simpleng damit, pantalon at isang puting blusa at nagtrabaho. Sinabi niya sa kanyang amo na kailangan niyang umalis ng maaga para asikasuhin ang isang personal na bagay. Pinayagan siya ng babae ng walang problema. Bandang alas 1:45 ng hapon, si Marina ay nasa pintuan ng family court. Malakas ang tibok ng kanyang puso, ngunit kalmado siya, determinado. Dumating si Ricardo ng eksakto alas 2 ng hapon. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, nakangiti ng may pagmamata si Fernanda Santos, ang kabit, ang iba. Naramdaman ni Marina ang kirot ng galit, ngunit huminga siya ng malalim at pinanatili ang kanyang composure. "Hi," sabi niya ng walang emosyon. "Hi, tapusin na natin ito." Agad na sumagot si Ricardo habang pumapasok sa family court. Dumaan si Fernanda kay Marina at bumulong. Walang samaan ng loob. "Ayos lang iyan, makaka-move on ka rin." Tiningnan siya ni Marina at ngumiti. Isang kalmado, halos maawa ng ngiti. "Alam kong makaka-move on ako." At pumasok siya sa family court, handa nang lagdaan ang kanyang kalayaan. Ang family court ay maliit at amoy lumang papel. Dumiretso si Ricardo sa counter. "May appointment ako. Pagpapawalang bisa ng kasal na pinagkasunduan." Ilang minuto lang, ang tatlo ay nasa opisina ng registrar. Umupo si Marina ng tahimik habang binibigay ni Ricardo ang mga dokumento ng nagmamadali. "Nabasa mo bang mabuti ang lahat?" tanong niya nang hindi siya tinitingnan. "Nabasa ko." Si Fernanda ay nasa tabi niya, maayos manamit, tinitingnan si Marina mula ulo hanggang paa ng may pagmamataas. "Alam mo Marina," sabi ni Fernanda ng may patronizing na tono, "ang pagpapawalang bisa na ito ay magiging mabuti para sa iyo. Matututo kang bumuhay mag-isa." Kalmadong ngumiti si Marina. "May punto ka, talagang marami akong matututunan." Sinimulan ng registrar na basahin ng malakas ang kasunduan. Si Marina ay mananatili lamang sa lumang apartment unit. Kukunin ni Ricardo ang lahat. Bahay, sasakyan, 82,000 pesos na ipon. "Wala kang kasamang abogado, Ginang." Obserbasyon ng registrar. "Sigurado ka ba na naintindihan mo ang lahat ng termino?" Bago pa makasagot si Marina, sumabat si Ricardo. "Naintindihan niya. Napag-usapan na namin ang lahat." Tiningnan ng registrar si Ricardo ng may seryosong tingin. "Ginoo, kailangan kong marinig mula kay Ginang Marina. Naintindihan ko ang lahat ng termino. Sumasang-ayon ako sa lahat." Inihanda ng registrar ang mga pirma. Mabilis na lumagda si Ricardo, itinulak ang mga papeles kay Marina. "Sa iyo na. Matatagalan pa ba?" tanong ni Ricardo ng naiinip. "O kailangan mo pang basahin ko ulit para sa iyo?" Kumikislot ang ngiti ni Fernanda. Kinuha ni Marina ang panulat at tahimik na lumagda. 1, 2, 3 beses. "Tapos na ang pagpapawalang bisa," sabi ng registrar. Agad na tumayo si Ricardo at umalis ng hindi tumitingin. Sumunod si Fernanda, nagbigay ng huling tingin ng awa kay Marina. Lumabas si Marina sa family court at naglakad papunta sa hintuan ng bus. Tapos na. Opisyal na siyang napawalang bisa at sa loob ng wala pang 2 linggo ay opisyal na siyang magiging milyonarya. Nang gabing iyon, umorder si Marina ng pizza for delivery. Lahat ng hindi pinapayagan ni Ricardo dahil aksaya lang sa pera. Habang kumakain, tumunog ang telepono. Si Attorney Hector Ramos. "Ginang Marina, maayos ang takbo ng pagpapatunay ng testamento. Sa loob ng halos 8 araw, matatapos na ang lahat." Perpekto. Binaba niya ang telepono at tiningnan ang WhatsApp. May mensahe mula kay Ricardo. "Mas madali kaysa sa inaakala ko. Good luck sa bago mong buhay." Tinanggal ni Marina ang usapan, ni-block ang numero niya at ni Fernanda.
Pagkatapos ay kinuha niya ang sulat ni Tita Elena at muling binasa. Gamitin mo ang ari-arian na ito upang maging masaya, upang makagawa ng mga pagpipilian na hindi mo kailanman nagawa. Kumuha si Marina ng notebook at isinulat ang mga gagawin. 1. Hintayin matapos ang pagpapatunay ng testamento. 2. Kilalanin ang pabrika ni Tita. 3. Matuto kung paano pamahalaan ang lahat. 4. Mamuhay. 2 beses niyang sinalungguhitan ang huling salita. Ang sumunod na mga araw ay kakaiba. Nagpatuloy si Marina sa pagtatrabaho sa klinik, sumasakay ng bus, namumuhay sa kanyang routine. Walang sinuman ang may alam. Para sa mundo, siya pa rin ang dating Marina, ngunit sa loob, lahat ay nagbago. Nang ika-8 araw, tumawag si Attorney Hector. Ginang Marina, natapos na ang pagpapatunay ng testamento. Lahat ay nasa pangalan ninyo. Maaari po ba kayong dumaan sa Lunes ng umaga para lagdaan ang huling mga dokumento? Naramdaman ni Marina na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maaari po? 9:00. Perpekto. Nang Lunes, maaga siyang nagising at dumiretso sa opisina. Sinalubong siya ni Attorney Hector ng isang malaking ngiti. Binabati kita, Ginang Marina. Opisyal, kayo na ngayon ang may-ari ng lahat ng ari-arian. Inilagay niya sa harap niya ang isang tumpok ng dokumento, susi, bank card. Napakarami nito kaya nahilo si Marina. Saan po ninyo gustong magsimula? Tiningnan ni Marina ang mga susi at nagkaroon ng ideya. Gusto kong bisitahin ang pabrika ng tita ko. Ngumiti si Attorney Hector. Kailan po ninyo gustong pumunta? Tiningnan ni Marina ang orasan. Ngayon, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Marina Reyes ay gumawa ng desisyon ng hindi humihingi ng permiso sa sinuman. Ang pabrika ay nasa isang industrial zone sa Carmona, Cavite, malayo sa sentro. Si Marina at Attorney Hector ay nagpunta sakay ng kotse. Nagpumilit si Attorney Hector na samahan siya sa unang pagbisita. Sa daan, ipinaliwanag niya ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa negosyo. Gumagawa ang pabrika ng tela para sa mga uniforme ng paaralan at kumpanya. Mayroon itong halos 40 empleyado. Pinamahalaan ng iyong tita ang lahat mula sa malayo. Ngunit mayroon siyang mapagkakatiwalaang manager na nag-aalaga sa araw-araw, si Aling Cleosa de la Cruz. 20 taon na siyang nagtatrabaho doon. Nakikinig si Marina ng tahimik, sinusubukang intindihin ang lahat. Nang dumating sila, nakita niya ang isang malaking bodega, puti ang pintura, na may asul na gate at ang pangalang Elena Textiles. Sa malalaking letra, bumusina si Attorney Hector at binuksan ng isang gwardya ang gate. Nagpark sila malapit sa pangunahing pasukan. Bumaba si Marina sa kotse at naramdaman ang amoy ng pintura at tela sa hangin. Ito ay isang malakas na amoy, ngunit hindi naman masama. Isang babae na nasa edad 50 ang lumabas sa pinto ng opisina. Maliit siya, may maikling buhok na tinina ng kayumanggi, nakasalamin at may banayad ng ngiti. Attorney Ramos, magandang makita kayo. Aling Cleosa, ito si Ginang Marina, ang bagong may-ari. Tiningnan ng babae si Marina at mas lumaki ang kanyang ngiti. Marina, Diyos ko, ang laki mo na. Ang huling beses na nakita kita, mga 10 taong gulang ka pa lang. Nagulat si Marina. Kilala po natin ang isa't isa? Isinama ako ng tita mo sa kaarawan mo minsan. Hindi mo na siguro natatandaan. Bata ka pa noon. Madalas ka naming pag-usapan ni Aling Elena. Ikinagagalit ko ang kanyang pagkawala. Salamat po. Inanyayahan ni Aling Cleosa sila na pumasok. Simple lang ang opisina. Ilang mesa, lumang computer, metal na file cabinet, isang water dispenser. Sa mga bintana, nakikita ni Marina ang floor ng pabrika. Malalaking makina ang naglalala, nagtatrabaho ang mga empleyado, nakatambak ang mga rolyo ng tela. Gusto mo bang magpatuloy sa pagtatrabaho rito? Tanong ni Marina. Lumabas ang ginhawa sa mukha ni Aling Cleosa. Gusto ko. Kung tatanggapin mo ako, kailangan kita. Kinamayan ng babae si Marina. Nang gabing iyon, nagbitiw si Marina sa klinik sa telepono. Wala nang balikan. Tapos na ang dating buhay. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Aling Cleosa. Marina, bukas may darating na mahalagang kliyente. Malaking kontrata. Gusto mo bang narito ka? Tiningnan ni Marina ang bagong damit na binili niya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ay pumili siya ng isang bagay nang hindi humihingi ng permiso. Gusto ko. Anong oras? 10:00 ng umaga. Nang sumunod na umaga, dumating ang kliyente, isang lalaking naka-Amerikana na tumingin kay Marina nang may pagdududa. Medyo bata ka para maging may-ari ng isang pabrika.
Mahigpit na kinamayan ni Marina ang lalaki. Minana ko lang kamakailan, pero mabilis akong natututo. Tumagal ang pulong ng 1 oras. Si Aling Cleusa ang nangasiwa sa bahaging teknikal. Sa huli, tinanong ng lalaki, "At balak mo bang panatilihin ang pabrika o ibebenta mo?" Lahat ay tumingin sa kanya. "Balak kong panatilihin at palawakin." Ngumiti ang kliyente ng nasisiyahan. "Magaling. Gusto kong makipagtulungan sa mga kumpanyang may pangmatagalang pananaw." Tumagal ang pulong ng 1 oras. Sa huli, sinabi ni Gustavo na dadalhin niya ang proposal sa mga kasosyo at magbibigay ng sagot sa loob ng 1 linggo. Nang umalis siya, nagdiwang si Aling Cleusa. "Napakahusay mo, nagustuhan ka niya." Ngumiti si Marina, nararamdaman ang isang pagmamalaki na hindi niya kailanman naramdaman noon. "Sa tingin mo, tatanggapin niya?" "Sa tingin ko, oo. Maganda ang aming alok at nagpakita ka ng kumpiyansa." Ginugol ni Marina ang natitirang araw sa pabrika na natututo pa tungkol sa mga proseso, mas nakikilala ang mga empleyado. Nang umuwi siya, gabi na. Sa biyahe pa uwi sakay ng taxi, tumingin siya sa bintana at nakita ang syudad na maliwanag. Isang syudad na dati tila napakalaki, napaka-imposible. Ngayon nararamdaman niya na kaya niyang lupigin ang lahat. Ngunit hindi pa alam ni Marina na may isang tao ang malapit nang matuklasan ang katotohanan tungkol sa kanyang mana, at ang taong iyon ay hindi matutuwa sa balita. Si Ricardo Morales ay nasa kanyang opisina na nagre-repaso ng isang proseso sa paggawa. Nang makatanggap siya ng tawag mula kay Attorney Marcos Cruz, isang kapwa-abogado na humaharap sa mga kaso ng pagpapatunay ng testamento. "Ricardo, ayos lang ba? May curiosity ako rito." "Ano iyon, Marcos? Kamakailan? Nagpawalang bisa ka ng kasal kay Marina Reyes, tama?" Kumunot ang noo ni Ricardo. "Oo. Bakit?" "Kasi nakita ko rito sa sistema ang isang pagpapatunay ng testamento na natapos noong nakaraang linggo. Isang Elena Reyes ay nag-iwan ng malaking mana kay Marina Reyes. Siya ba ang ex mo?" Naramdaman ni Ricardo na nanlamig ang kanyang dugo. "Mana? Anong mana? Kaibigan? Isang kayamanan? Mga commercial properties? Isang pabrika? Shares? Tinatayang humigit kumulang 8 milyon. Madali. Halos mahulog ang telepono mula sa kamay ni Ricardo. 8 milyon. "Oh, ang pagpapatunay ng testamento ay binuksan 2 linggo na ang nakakaraan at natapos noong nakaraang linggo. Hindi mo alam?" Binaba ni Ricardo ang telepono nang hindi sumasagot. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang computer at pumasok sa sistema ng pampublikong rehistro. I-type niya ang pangalan ni Marina at doon nakita ang lahat ng ari-arian na nakarehistro sa kanyang pangalan. Petsa ng rehistro. 6 na araw pagkatapos ng pagpapawalang bisa ng kasal. Namatay ang tita bago ang pagpapawalang bisa. Alam ni Marina, alam niya at wala siyang sinabi. Agad na tumayo si Ricardo kaya nahulog ang upuan. Ilang kasamahan ang tumingin ng gulat. "Ayos lang ba ang lahat?" tanong ng isang intern. "Umalis ka sa harapan ko," sigaw ni Ricardo. Kinuha ang kanyang Amerikana at lumabas ng opisina. Sumakay siya sa kotse at nagmamadaling nagmaneho papunta sa gusali kung saan matatagpuan ang Registry of Deeds. Kailangan niyang makita ang mga dokumento gamit ang sarili niyang mga mata. Sa pila ng Registry of Deeds, namumula si nagpapawisan, kinakabahan. Nang dumating ang kanyang turn, humingi siya ng mga sertipiko ng lahat ng ari-arian na nakarehistro sa pangalan ni Marina Reyes. Iniprint ng clerk ang lahat. Ito ay 5 pahina, 3 commercial properties sa sentro, 1 townhouse, at ang pabrika. Binasa ni Ricardo ang bawat linya, bawat petsa, bawat halaga. Totoo ito. Milyonarya si Marina at nawala sa kanya ang lahat. Bumalik siya sa kotse at sinuntok ang manibela ng malakas, nasaktan ang kanyang kamay. Ang pisikal na sakit ay wala kung ihahambing sa sakit ng pagtanto na niloko siya. Kinuha ni Ricardo ang cellphone at sinubukang tawagan si Marina. Wala sa serbisyo ang numero, nagpalit siya ng numero. Sinubukan niyang magpadala ng mensahe sa WhatsApp, naka-block. Nagmaneho siya papunta sa lumang apartment unit kung saan nakatira si Marina. Binusal niya ang doorbell ng maraming beses. Walang sumagot. Lumabas ang isang kapitbahay sa koridor. "Kung hinahanap mo ang babaeng nakatira rito, lumipat na siya 1 linggo na ang nakakaraan." "Saan?" "Hindi ko alam. Ang alam ko lang, may dumating na truck ng lipatan at umalis na siya." Bumaba si Ricardo sa hagdan na gustong sumigaw. Nawala na siya, nagpalit ng numero, ng address, binura ang lahat ng bakas. Umuwi siya ng kinakabahan, masakit ang ulo. Si Fernanda Santos ay nakahiga sa sofa na nanonood ng TV.
Maaga ka. May nangyari ba? Inihagis ni Ricardo ang folder sa sahig. Minana ni Marina ang 8 milyon. Agad na umupo si Fernanda. Pinatay ang TV. Ano? Narinig mo? 8 milyon? Namatay ang tita niya at iniwan ang lahat sa kanya. At wala siyang sinabi sa pagpapawalang bisa. Alam niya at nagkunwari siyang walang anuman. Nananatili si Fernanda na tahimik, nagpoproseso. Pero legal ba iyan? Oo. Ang mana ay naging opisyal lamang pagkatapos ng pagpapawalang bisa. Technically, hindi siya obligado na ideklara. Pero pwede kang magsampa ng kaso, hindi ba? Humingi ng pagpapawalang bisa sa pagpapawalang bisa o kung ano paman, iling ni Ricardo ng talunan. Hindi, na-verify ko na. Walang magagawa. Sumunod siya sa batas. Tumayo si Fernanda at nagsimulang maglakad-lakad, 8 milyon. Ricardo, nawala sa iyo ang 1 milyon. Alam ko, sigaw niya. Alam ko iyan. Tumigil si Fernanda at tumingin sa kanya ng may ibang ekspresyon. Malamig, kalkulado. At ngayon, anong gagawin mo? Hindi ko alam. Kailangan kong kausapin siya. Kailangan kong intindihin kung bakit niya ginawa ito. Bakit niya ginawa? Tumawa si Fernanda ng walang humor. Obvious. Bunga. Pinahiya mo siya. Tinrato mo siyang parang basura sa loob ng maraming taon. Ginantihan ka lang niya. Tumingin si Ricardo kay Fernanda, nagulat sa tono niya. Ipinagtatanggol mo siya? Hindi. Nagiging realistic lang ako. Talunan ka, Ricardo. At talunan din ako. Kumunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Fernanda ang kanyang bag at nagsimulang maglagay ng ilang gamit. Pumasok ako sa relasyon na ito na iniisip na ikaw ay isang matagumpay, mayaman na lalaki na may kinabukasan. Ngunit ngayon nawala sa iyo ang kalahati ng iyong ari-arian sa pagpapawalang bisa. May utang ka. At bukod pa rito ay niloko ka ng iyong ex-asawa na labis mong hinamak. Naramdaman ni Ricardo na nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Fernanda, sandali. Hindi. Marami na akong hinintay. Binalaan kita na huwag mong maliitin si Marina. Binalaan kitang umarkila ng totoong abogado, ngunit hindi ka nakinig. Napakakampante mo, napaka-arogante mo at tingnan mo kung ano ang nangyari. Tinatalikuran mo ako ngayon? Kinuha ni Fernanda ang mas maraming damit at inihagis sa bag. Oo, hindi ko gustong manatili sa isang talunan, Ricardo. May mga layunin ako at hindi ka na bahagi ng mga ito. Naglakad siya papunta sa pinto. Bago lumabas, lumingon siya at sinabi, at tungkol kay Marina? Palagi kong iniisip na mas matalino siya kaysa sa iyo. Hindi ko lang alam kung gaano. Sumara ang pinto. Nananatili si Ricardo na mag-isa sa gitna ng sala, in shock. Sa loob ng wala pang 2 oras, natuklasan niya na ang kanyang ex-asawa ay milyonarya at nawala ang kanyang nobya. Umupo siya sa sofa at tiningnan ang kawalan. Paano nagkawatak-watak ang lahat ng napakabilis. Sa sumunod na mga araw, sinubukan ni Ricardo ang lahat. Tinawagan niya ang opisina ng abogado na humarap sa pagpapatunay ng testamento ni Tita Elena, ngunit tumanggi ang lalaki na magbigay ng impormasyon tungkol kay Marina. Nagpunta siya sa pabrika. Nang dumating siya sa gate, isang gwardya ang humarang sa kanya. Ginoo, may appointment po ba kayo? Hindi, pero kailangan kong kausapin si Ginang Marina. Hindi siya nakikipagkita ng walang appointment. Maaari po ba kayong mag-iwan ng mensahe? Sabihin mo sa kanya na si Ricardo ito, ang ex-asawa. Kinuha ng gwardya ang telepono at tumawag sa opisina. Mahina siyang nag-usap. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Ricardo. Sinabi niya na wala siyang gustong pag-usapan sa inyo. Naramdaman ni Ricardo na umakyat ang galit. Sinuntok niya ang hood ng sariling kotse. Ginulat ang gwardya. Pagkatapos ay pumasok siya sa sasakyan at umalis. Nagpabilis ng takbo. Ginugol niya ang sumunod na mga araw na nahuhumaling. Sinusubukan niyang alamin kung saan nakatira si Marina. Ngunit wala siyang makita. Binura niya ng ganap ang kanyang mga bakas. Sa opisina, hindi makapag-concentrate si Ricardo. Nagkamali siya sa mga proseso, nakalimutan ang mga hearing. Nagsimulang magreklamo ang kanyang mga kasosyo. Ricardo, anong nangyayari sa iyo? Wala ka sa sarili? Hindi siya sumagot. Hindi niya maipaliwanag ang kahihiyan na nararamdaman niya. 1 linggo pagkatapos, nagkakape si Ricardo sa isang restauran malapit sa opisina nang makita niya ang isang bagay na nagpakulo ng kanyang dugo. Si Marina ay papasok sa isang luxury boutique sa Greenbelt. Iba na siya, elegante ang suot, ayos ang buhok, may kumpiyansa ang postura. Sa tabi niya, isang mas matandang babae ang nakikipag-usap at tumatawa. Nagbayad si Ricardo nang nagmamadali at tumawid ng kalsada nang tumatakbo. Pumasok siya sa tindahan at nakita si Marina na sumusukat ng isang mamahaling relo.
Marina! Malakas niyang tawag. Lumingon siya. Nang makita si Ricardo, wala siyang ipinakitang emosyon. Ricardo, anong gusto mo? Lumapit siya. Ngunit ang babaeng kasama ni Marina, si Aling Cleusa de la Cruz, ay humarang sa kanilang dalawa. Sino ito? Tanong niya. Manager ko, si Aling Cleusa. Ito si Ricardo, ang ex-asawa ko. Tiningnan ni Aling Cleusa si Ricardo mula ulo hanggang paa nang may paghamak. Ah, si Ricardo. Hindi pinansin ni Ricardo ang babae at diretsong nagsalita kay Marina. Kailangan nating mag-usap ngayon. Ibinalik ni Marina ang relo sa counter at tiningnan siya sa mata. Tungkol saan? Alam mo nang mabuti kung tungkol saan. Niloko mo ako. Itinago mo ang mana. Ngumiti si Marina. Isang kalmado, halos nakakatuwa ng ngiti. Wala akong itinago. Hindi pa akin ang mana noong nagpawalang bisa tayo ng kasal. Wala akong obligasyon na magsalita tungkol sa isang bagay na hindi pa akin. Hindi ito tapat. Manipulasyon ito. Hindi tapat? Ulit ni Marina. At sa unang pagkakataon, lumamig ang kanyang boses. Kinontrol mo ang pera ko sa loob ng 6 na taon. Pinaniwala mo akong wala akong kakayahan. Pinahiya mo ako sa harap ng mga estranghero. Ipinagpalit mo ako sa iyong kabit. At nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na iwan ako ng walang anuman sa pagpapawalang bisa. At ako ang hindi tapat? Walang sagot si Ricardo. May ilang tao sa tindahan ang nakatingin. Wala akong ginawang iligal. Patuloy ni Marina. Ginagamit ko lang ang parehong patakaran ng laro na gusto mo. At nanalo ako. Kinuha niya ang bag at nagsimulang umalis. Hinawakan ni Ricardo ang braso niya. Sandali Marina, pakiusap. Maari nating ayusin ito. Maari nating malakas. Nabinawi ni Marina ang kanyang braso. Wala na tayong magagawa. Wala nang tayo. Ikaw ang pumili nito. Ngayon, mamuhay ka sa mga bunga. Lumabas siya ng tindahan kasama si Aling Cleusa. Nananatili si Ricardo na nakatayo. Nararamdaman ng lahat na nakatingin sa kanya. Lumapit ang tindera. Gino, bibili po ba kayo o umalis si Ricardo nang hindi sumasagot, nakakuyom ang mga kamao? Nang gabing iyon, ginugol niya ang mga oras na mag-isa sa bahay sinusubukang patahimikin ang kanyang isip. Tiningnan niya ang cellphone na iniisip na tawagan si Fernanda. Ngunit alam niyang walang saysay. Ginawa niyang malinaw na wala na siya. Nawala ni Ricardo ang lahat, ang asawa, ang ari-arian, ang kabit, ang dignidad, at ang pinakamasama, natalo siya ni Marina. Ang babaeng labis niyang hinamak, labis niyang pinababa. Nanalo siya ng tahimik, at ngayon si Ricardo ay nag-iisa, wasak at pinahiya. Eksaktong pinlano niya para kay Marina. Ngunit may iba pang plano ang tadhana. At si Marina ay may huling sorpresa pa ring nakatago. 3 buwan na ang nakalipas mula nang magkita sila sa tindahan. Si Marina at Ricardo ay nabubuhay na ngayon sa magkaibang mundo. Nagising si Marina alas 7 ng umaga sa kanyang bagong condo unit, isang modernong 3 silid na espasyo sa isang tahimik na lugar. Hindi magarbo, hindi kapansin-pansin. Natutunan niya na ang pagpapakita ng yaman ay hindi niya estilo. Nagkakapi siya, nakatanaw sa bintana, pinaplano ang araw, pulong sa pabrika, alas 9, pagbisita sa isa sa mga commercial properties sa tanghali, pakikipag-usap sa accountant alas 3. Ang kanyang buhay ngayon ay may layunin, responsibilidad, at sa unang pagkakataon ay nararamdaman niyang kaya niyang harapin ang lahat ng ito. Si Aling Cleusa de la Cruz ay naging higit pa sa isang manager. Isa siyang kaibigan, isang mentor. Tinuruan niya si Marina kung paano magbasa ng balanse, makipagnegosyo sa mga supplier, makipag-ugnayan sa mga empleyado, at mabilis na natuto si Marina. Ang kontrata sa hotel chain ay naaprubahan. 250,000 pesos ang pumasok sa kaban ng pabrika. Sa pera, nagbigay si Marina ng pagtaas sa lahat ng empleyado at bumili ng mga bagong makina. Napakahusay mo, sabi ni Aling Cleusa sa isa sa mga pulong. Ipagmamalaki ka ng tita mo. Ngumiti si Marina. Iniisip niya si Tita Elena araw-araw, ang nag-iisang babae na bumuo ng isang imperyo ng tahimik at iniwan ang lahat sa kanya. Isang araw, isang babae ang lumabas sa reception ng pabrika. Pumasok si Aling Cleusa sa opisina. May gustong makipag-usap sa iyo. Bumukas ang pinto. Si Fernanda Santos iyon. Walang makeup, simpleng damit, mukhang pagod. Anong gusto mo? Kailangan ko ng tulong. Hindi tinatanggap ni Ricardo ang pagtatapos at patuloy akong pinipilit. Tawag, mensahe. Nagpapakita sa trabaho ko. Narinig ko na tumutulong ka sa mga babaeng may legal na problema. Kailangan ko ng protection order. Nananatili si Marina na tahimik.
Ang babaeng dating naawa sa kanya sa family court ay humihingi na ngayon ng tulong. Bakit kita tutulungan? Dahil alam mo kung paano siya. Nag-isip si Marina, kinuha ang isang card. Tawagan mo ang abogadong ito, walang bayad. Pagkatapos niyan, lumayo ka sa buhay ko. Kinuha ni Fernanda ang card, nagpasalamat at umalis. Nananatili si Marina na mag-isa, walang naramdamang galit o kasiyahan, tanging kapayapaan lamang. Samantala, lalong bumagsak ang buhay ni Ricardo. Natanggal siya sa law firm, natuklasan ng mga kasosyo na gumagawa siya ng malubhang pagkakamali sa mga proseso, nawawalan ng kliyente, sinisira ang reputasyon ng firm. Ricardo, kailangan mong magpahinga, ayusin ang personal mong problema. Sabi ng isa sa mga kasosyo, kapag bumuti ka na, pag-uusapan natin ang pagbabalik mo. Ngunit alam ni Ricardo ang katotohanan. Hindi siya babalik, siya ay magalang na tinanggal. Nang walang suweldo, nagsimula siyang maantala sa mga bayarin. Ang bahay na nanatili sa kanya sa pagpapawalang bisa ay nakasangla. Kumuha siya ng malaking utang ilang buwan bago para pahangain si Fernanda ng mga mamahaling regalo. Ngayon, nang walang pumapasok na pera, naniningil na ang bangko. May 2 buwan siya para magbayad o mawawala sa kanya ang bahay. Sinubukan ni Ricardo na ibenta ang kotse, ngunit bumaba ang halaga ng modelo. Nakakuha siya ng maliit na halaga na halos hindi sapat upang matakpan ang kalahati ng utang. Isang gabi, nakaupo siya sa dilim ng sala nang tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello? Ricardo? Si Attorney Paolo Garcia ito. Nagtrabaho tayo sa ilang kaso. Ah, oo. Hi. Alam kong may pinagdadaanan ka at may alok ako. Sumigla si Ricardo. Anong uri ng alok? May kliyente ako na nasa komplikadong pagpapawalang bisa ng kasal. Abogado din ang asawa niya at sinusubukang iwan siyang walang anuman. Naisip kong ikaw ang tutulong sa kaso. Siyempre, tatanggapin ko. Magaling. Pero may isang detalye. Walang pera ang kliyente ngayon. Babayaran lang niya pagkatapos na pinal na ang pagpapawalang bisa. Ito ay isang trabaho batay sa resulta. Nag-alinlangan si Ricardo. Trabaho ng walang garantiya ng bayad. Sa ibang panahon, tinanggihan niya sana agad, ngunit ngayon wala siyang pagpipilian. Sige, tatanggapin ko. Perpekto. Ipapadala ko ang kanyang kontak. Komplikado at nakakapagod ang kaso. Umiiyak ang babae sa bawat pulong. Nagtagal ang proseso. Agresibo ang asawa. Oras-oras na nagtatrabaho si Ricardo, ngunit walang nakikitang kusing. Makalipas ang 3 buwan, nanalo sila sa kaso. Nakuha ng babae ang kalahati ng mga ari-arian. Binayaran niya si Ricardo, isang patas na halaga, ngunit halos hindi nito natakpan ang kanyang naipong utang. Siya ay bangkarote, pagod, mag-isa. Isang hapon, naglalakad si Ricardo sa sentro nang makita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Si Marina ay lumalabas sa isang restauran. Hindi siya mag-isa. Sa tabi niya, isang lalaking nasa edad 50, maayos ang pananamit, nakikipag-usap at tumatawa. Mukhang malapit sila, komportable. Naramdaman ni Ricardo ang kirot ng selos. Nagde-date ba siya? Pinagmasdan niya mula sa malayo. Nagpaalam si Marina at ang lalaki ng may magandang pakikipagkamay. Sumakay siya sa isang kotse na may driver at umalis. Nananatili si Ricardo na nakatayo doon, pinapanood ang kotse na nawawala sa kanto. Napagtanto niya sa sandaling iyon ang isang masakit na katotohanan. Ganap na nakamove on si Marina. Hindi na siya iniisip, wala nang galit, wala nang hinanakit. Binura niya na lang si Ricardo sa kanyang buhay at mas masakit iyon kaysa sa anumang komprontasyon. Makalipas ang 2 buwan, nawala ang bahay ni Ricardo. Kinailangan niyang lumipat sa isang maliit at murang apartment unit sa isang malayong lugar. Nakakuha siya ng ilang pa-part-time na trabaho bilang abogado, ngunit walang fix. Namumuhay siya sa limitasyon, binibilang ang bawat kusing. Isang gabi, pauwi siya sakay ng bus nang makita niya ang isang iluminadong billboard. Ito ay isang advertisement para sa isang textile company, Elena Textiles. Kalidad na binibihisan ang kinabukasan. At doon sa mas maliliit na letra, Marina Reyes, Direktor. Bumaba si Ricardo sa bus at tiningnan ang billboard. Ang kumpanya ng kanyang ex-asawa ay lumalaki ng husto kaya may pera para sa advertising sa syudad. Naramdaman niya na nanlamig ang kanyang mga binti. Umupo sa bangko ng bus stop at nanatili doon ng halos 1 oras na tinitingnan lamang ang larawan na iyon. Ang buhay na itinapon niya, ang babaeng hinamak niya, ay nasa itaas na ngayon, maliwanag, matagumpay, at siya ay nasa ibaba, nag-iisa, wasak, nakalimutan. Sa wakas ay naintindihan ni Ricardo ang katotohanan.
Hindi lang siya nawalan ng pera, nawalan siya ng nag-iisang tao na talagang nagmamalasakit sa kanya. At ngayon ay huli na para balikan. Ngunit hindi pa tapos ang kwento ni Marina. Mayroon pa siyang huling plano, isang plano na magpapabago hindi lamang sa kanyang buhay kundi pati na rin sa buhay ng maraming iba pang kababaihan. 6 na buwan pagkatapos ng pagpapawalang bisa, nakatayo si Marina sa harap ng isang maliit na commercial building sa sentro ng syudad. Isa ito sa mga ari-arian na minana niya mula sa kanyang tita. Sa loob ng ilang buwan, nanatili itong walang laman, walang gamit, ngunit ngayon ay may plano si Marina para dito. Si Aling Cleosa de la Cruz ay nasa tabi niya, tinitingnan ang harapan. Sigurado ka ba rito? Maraming trabaho ito. Ngumiti si Marina. Sigurado ako. Pumasok sila. Ang espasyo ay may 3 silid, isang reception, 2 banyo. Walang laman, maalikabok, ngunit may potensyal. Dito ang consultation room, turo ni Marina. Doon ang meeting room. At ang mas maliit na silid ay maaaring maging pribadong espasyo para maghintay ang mga babae. Tumango si Aling Cleosa na naiintindihan. Nagpasya si Marina na magbukas ng isang libreng sentro ng suportang legal para sa mga babaeng nasa sitwasyon ng mapang-abusong pagpapawalang bisa ng kasal. Gagamitin niya ang bahagi ng kita ng pabrika para magbayad ng mga abogado, psychologist at social worker. Kailan mo gustong mag-inaugurate? Tanong ni Aling Cleosa. Sa loob ng 2 buwan, kailangan kong i-renovate, kumuha ng tao at ayusin ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, masikap na nagtrabaho si Marina. Kinuha niya si Attorney Hector Ramos para i-coordinate ang legal team. Kumuha siya ng isang psychologist na espesyalista sa domestic violence. Bumuo siya ng isang maliit na reception team. Ni-renovate ang espasyo. Ang mga dingding ay pininturahan ng mga light colors, komportableng muebles. Isang maliit na lugar na may kape at tubig. Lahat ay inisip upang maramdaman ng mga babae na sila ay tinatanggap, hindi hinuhusgahan. Nang araw ng pagbubukas, kinakabahan si Marina. Hindi siya nagdaos ng party, hindi siya nag-imbita ng media. Naglagay lang siya ng isang maliit na advertisement sa lokal na pahayagan at sa ilang grupo ng barangay. Sentro ng Suporta Elena Reyes. Libreng legal na tulong para sa mga babaeng nasa proseso ng pagpapawalang bisa ng kasal. Walang paghuhusga, may respeto. Sa unang araw, 3 babae ang lumabas. Ang isa ay bata, buntis, kitang-kita ang labis na kalungkutan. Ang isa naman ay mas matanda, nanginginig ang mga kamay, mahina ang boses. Ang ikatlo ay isang ginang na nasa edad 60 na umiyak nang umupo sa upuan. Inasikaso ni Marina ang bawat isa nang may pasensya. Narinig niya ang mga kwento ng kontrol, ng karahasan, ng takot, mga kwento na halos katulad ng sa kanya at tumulong siya. Ikinonekta niya ang bawat isa sa isang abogado, nag-alok ng psychological support, nagbigay ng praktikal na payo kung paano protektahan ang sarili, kung paano mangalap ng ebidensya, kung paano magsimulang muli. Nang umalis ang huling babae, nanatili si Marina na mag-isa sa silid, tumingin sa paligid at naramdaman ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman noon, tunay na layunin. Hindi lang siya nabubuhay, gumagawa siya ng pagbabago. Samantala, patuloy ang pagbagsak ni Ricardo. Nawala sa kanya ang bahay, ang kotse, ang reputasyon. Nabubuhay siya sa isang napakaliit na apartment unit, sumasakay ng bus, kumakain sa mga murang kainan. Nakakuha siya ng isang fixed na trabaho sa isang maliit na law firm sa barangay. Ang sahod ay mas mababa sa 1/4 ng dati niyang kinikita, ngunit iyon lang ang mayroon siya. Isang hapon, pauwi siya mula sa trabaho nang makita niya ang isang poster na nakadikit sa isang poste, sentro ng Suporta Elena Reyes. Sa ibaba ay isang maliit na larawan ni Marina. Tumigil si Ricardo at binasa ang buong poster. Isang espasyo para tulungan ang mga babaeng nasa mahihirap na pagpapawalang bisa ng kasal, libre, coordinated ng kanyang ex-asawa. Naramdaman niya ang sakit sa dibdib. Hindi ginamit ni Marina ang kayamanan para maglakbay sa mundo o bumili ng mga mansyon. Ginamit niya ito para tulungan ang ibang tao, para gawin ang gusto niyang ginawa ng sinuman para sa kanya. Pinunit ni Ricardo ang poster mula sa poste, nilamukos at itinapon sa basurahan. Ngunit ang larawan ni Marina na nakangiti sa larawan na iyon ay hindi nawawala sa kanyang isip. Nang gabing iyon, ginugol niya ang mga oras na mag-isa sa apartment sinusubukang patahimikin ang kanyang isip. Tiningnan niya ang cellphone na iniisip na magpadala ng mensahe sa kanya. Humingi ng paumanhin. Sabihin na nagsisisi siya, ngunit alam niyang walang saysay. Naka-move on na si Marina at siya ay nakakulong sa nakaraan, pinagdudusahan ang kanyang mga pagpipilian.
Isang taon pagkatapos ng pagpapawalang bisa, si Marina ay nasa isang pulong kasama ang team ng sentro ng suporta. Nakatulong sila sa higit sa 100 kababaihan, tinulungan ang 12-dosenang makakuha ng patas na pagpapawalang bisa, protection order, panibagong simula. Dumarami ang mga donasyon, sabi ni attorney. Hector, may mga gustong sumuporta sa proyekto. Maaari tayong lumawak. Ngumiti si Marina. Dahan-dahan lang. Hindi ko gustong lumaki ng mabilis at mawalan ng kalidad. Pagkatapos ng pulong, nagpunta siya sa pabrika. Ang produksyon ay nasa mataas na antas. Mga bagong kontrata, bagong empleyado. Kakatanggap lang ni Aling Cleusa ng pagtaas ng sahod at ng profit share. Binago mo ang lugar na ito, sabi ni Aling Cleusa. Ipagmamalaki ka ng tita mo. Tiningnan ni Marina ang paligid ng pabrika, ang mga empleyado na nagtatrabaho, ang mga makina na gumagana, lahat ay inorganisa at umuunlad. Naisip niya si Tita Elena, ang nag-iisang babae na bumuo ng lahat ng ito ng tahimik. Sana nga, mahina niyang sabi. Sa pagtatapos ng hapon, umuwi si Marina, binuksan ang ref at nakita na puno ito. Tunay na pagkain, mga bagay na gusto niya. Hindi tira-tira, hindi frozen food. Naghanda siya ng isang simpleng hapunan, umupo sa mesa at dahan-dahang kumain, sinasabore. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang lumang notebook, ang parehong notebook kung saan niya isinulat ang listahang iyon ilang buwan na ang nakakaraan, mga gagawin. 1. Hintayin matapos ang pagpapatunay ng testamento. 2. Kilalanin ang pabrika ni tita. 3. Matuto kung paano pamahalaan ang lahat. 4. Mamuhay. Tiningnan ni Marina ang huling salita. Mamuhay. Nagawa niya. Sa wakas, ay nabubuhay na siya. Ngunit hindi lang iyon. Tinutulungan din niya ang ibang kababaihan na mamuhay. Tumunog ang telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello? Marina, ako si Beatrice. Binigyan ako ng kaibigan ko ng numero ng sentro ng suporta, Elena Reyes. Kailangan ko ng tulong. Nanginginig ang boses sa kabilang linya. Takot. Pamilyar na si Marina sa tono na iyon. Pwede kang magsalita, Beatrice. Nakikinig ako. Sinimulan ng babae na ikwento ang kanyang kwento. Isang controlling na asawa, isang hindi patas na pagpapawalang bisa, takot na mawalan ng anuman. Nakinig si Marina ng may pasensya at nang matapos ang babae, sinabi niya ng may kalmado at matatag na boses. Hindi ka nag-iisa, Beatrice. Tutulungan ka namin. Bukas ng alas 9 ng umaga. Makakaya mo bang pumunta sa opisina? Kaya ko. Kung gayon, pumunta ka at dalhin mo ang lahat ng dokumento na mayroon ka. Aayusin natin ito ng magkasama. Binaba ni Marina ang telepono at tiningnan ang bintana. Sa labas, ang syudad ay maliwanag, puno ng buhay, ng paggalaw ng mga posibilidad. Naisip niya si Ricardo, ayos lang kaya siya? May natutunan kaya siya? Ngunit mabilis niyang itinaboy ang mga pag-iisip na iyon. Hindi na problema niya si Ricardo. Ginawa niya ang kanyang mga pagpipilian. Ngayon ay nabubuhay siya sa mga bunga. Ginawa din ni Marina ang kanyang mga pagpipilian at pinili niyang maging malaya, maging malakas, maging mapagbigay. Pinili niyang mamuhay ng totoo at hindi na kailanman hihingi ng permiso sa sinuman. Akala niya nawawala na ang lahat, ngunit ang pagkawala ay simula lamang ng paghahanap sa sarili. Nagpatuloy si Marina ng walang hinanakit, walang paghihiganti, ng walang ingay. Dinala niya lamang ang tunay na mahalaga, ang lakas ng loob na piliin ang sariling landas. At kapag natutunan iyon ng isang tao, hindi na niya kailanman tatanggapin na mamuhay sa buhay ng iba.